Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. China nagbanta ngayon sa NATO dahil sa ginawang sanctions ng NATO sa Russia at naisama na rin dito ang China sa sanctions. Kaya galit na galit ang China. So meron tayong video dito, hiram natin sa Times Now channel. Individuals and entities, but crucially, they also include Chinese-linked firms accused of supplying dual-use goods to Russia's military-industrial complex. So ayun, itong sanctions pala na ito ng NATO, of course, ang NATO ay mortal na kalaban niya ng Russia. Kaya gumawa ng sanctions ang NATO. Lahat ng mga accounts na nariyan sa NATO, sa mga bansang NATO, ay i-freeze or kukunin niya ng NATO at gagamitin yung pera sa giyera pabalik sa Russia. Ngayon, meron palang mga Chinese firms na kasama diyan sa sanction dahil ang mga Chinese firms na yan ay connected directly sa Russia sa kanilang mga negosyo. Kaya itong mga firms na ito ng China ay nagsupply pala sa Russia ng mga components, electronic components na panggawa ng armas at mga kagamitan sa giyera. Kaya galit na galit si Xi Jinping kung bakit bibigyan ng sanctions. At sabi ni Xi Jinping, you can face the consequences in your action sa NATO kung bakit ginawa nila ang sanctions na ito. Well, atin malaman yan in the next week kung anong sagot ng NATO, kung tatanggalin ba nila ang sanctions against Chinese firms o hindi. Okay, balik tayo sa Times Now channel. The move runs counter to the spirit of the consensus reached between Chinese and EU leaders and seriously undermines mutual trust and the overall stability of bilateral relations. All consequences will be borne by the EU side. The EU maintains that the sanctions are aimed at crippling Russia's war machine, particularly by cutting off access to critical high-tech components. Dahil sa sanction na yan, mapuputol yung pag-supply ng China ng electronics para sa mga electronic warfare ng Russia. Kasi ang China ang magaling dyan dahil sa Taiwan, nakopya na rin ng China ang mga electronic parts. Kasi ang Taiwan pangalawa yan sa Silicon Valley ng Amerika na pinakamalaking producers ng silicon chips o itong mga IC, mga microchips. Kaya pagdating sa electronics, ang China ngayon ay medyo magaling na. Pero alam natin na kanilang components ay madaling masira. Yun ang problema Itingnan natin sa mga made in China na mga electronics, di ba? Madaling masira, madaling mag-overheat. Yun ang problema nila, yung quality. Pero sa paramihan ay talagang marami na ginawa ang China na ganyan na mga electronic products. At medyo magaling na lang sila. Ang problema nga lang, quality, madaling masira. Yung kanilang robot na tumatakbo, mabilis tumakbo yung kanilang mga robot. Pero madaling mag-overheat parang mga cockroach na nakatihaya na, gumaganon-ganon na lang sa runway. Noong sinubukan nila yung kanilang running robots na mabilis. Mabilis nga, pero overheat Yun ang problema sa China, walang quality. Okay, so ito nga, dumipinsa ang NATO na ginawa nila ito para mapigilan ang Russia. Kasi nga, aatake ang nagwa-warning na si Putin na atakihin niya ang NATO habang wala pa ang Amerika. Kasi tumiwalag na si Trump Habang wala pa si Trump, atakihin niya na itong NATO para mapasok niya, di ba? Wala na si Trump Alam naman natin na ang Amerika talagang nag-supply ng magagandang armas sa Ukraine. Ngayon na wala na ang Amerika, kung ano yung natira na armas, yun na lang yung gagamitin ng Ukraine. At siyempre, tutulong na diyan ang NATO sa Ukraine, of course, kasi wala na ang Amerika. Kapag mapasok ng Russia ang Ukraine, maagaw ang Ukraine, magiging gateway to NATO ang Ukraine. Ibig sabihin, nabuksan na yung pader. Ang Ukraine ang una kasi siya yung pader. Kung sa Pilipinas pa siya yung first island chain na dipinsa ng US against China. Okay, so balik tayo sa
Times Now Channel. Officials say Moscow's growing reliance on third countries, including China, has made such measures necessary. But Beijing sees this differently, calling the sanctions unjustified and a direct challenge to its economic interests. Ayun, talagang masasaktan ng China dyan. Kasi bilyon-bilyon kapag bumili ang ang Russia. Kasi nga gagamitin sa gera. At nagpapalakas muli ngayon ng Russia kasi depleted na sila sa kanilang mga armas. So ibig sabihin, asimbol na naman sila ngayon, lalo na sa mga drones. Kailangan niya ng electronics component, which is lahat made in China, galing sa China, murang-mura. Alam naman natin ang drone sa China, 3,000 pesos lang eh. Yung mga drone natin dito. And then, kapag bilhin mo yung US version, ay umabot ng 25,000 yung mga drone, di ba? Pero kapag China, 5,000 maganda na. Pero yun nga, umuusok. Yun ang problema nun. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan sa panggalaiti at itong galit na Xi Jinping panda dahil sa sanctions, naisama sila ng sanctions ng NATO imbis na Russia ay naisama ang China. Ito na ba ay umpisa ng gera ng China versus NATO? Naku, kasama pa rin tayo diyan. Kapag NATO versus China, kasama pa rin tayo, nasa gitna tayo. Kapag China versus Amerika, nandyan pa rin tayo dahil may treaty tayo. China versus Taiwan, may treaty tayo sa Taiwan. China versus Japan, may treaty tayo sa Japan. Nandyan palagi tayo sa gitna eh. Pilipinas kung mahal. Okay lang yan mga kababayan. Pagdasal lang natin na hindi matutuloy itong pinipredict na third war o make that third world war na nandyan lang sa kanto-kanto na ay parang Pasko na sa every corner na lang yung just in the corner, malapit na talaga yung gera na yan, sana hindi matuloy mga kababayan. Ipagdasal lang natin sa pong may kapal na sana lalamig ang mga ulo itong mga world leaders. Okay, magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng subscribers. Yung mga bago pa lamang, ang yung subscription ay isang tulong na lalago ang ating munting channel. Sa aking ibig followers, maraming salamat. Love you all. Ciao.